Hi everyone, my name is Canebao Suarez. I'm from BIS-IT2 Block 10 and my report is for STS Science, Technology and Society semi-final topic. So my topic is a continuation of Mr. John Mark Cajes' report, and it's all about the biodiversity. Nutritional impact of biodiversity. So what is biodiversity? Discuss naman ni Cajes, but ako rin po siyang ibalik. So biodiversity is kabuuhan na nato kita tanan, all the life here on our earth, in the world. So nanadira ang mga animals, kita, mga tao, mga plants, and other living things nga naa sa kalibutan, nga nagpuyo sa kalibutan. So nutritional impact of biodiversity. World Health Organization. According to them, biodiversity is a vital element of human beings' nutrition because of its influence to food production. So, sa akong gingon ganina, ang biodiversity na nadira ang mga all living beings in the world, in the earth. Nadira ang mga animals, mga plants, and other living things. And so, gingon nila dire nga biodiversity is an important element kuno sa human beings nutrition, sa atong nutrisyon nga mga tao. Nganuman, because of its influence to food production. So di ba kita mga tao ang atong kanon kay mga kuan man, mga vegetables, fruits, meats, di ba? Ara ra pud ta magkuha og mga kanon nato para natin mga proper nutrition nga kailangan sa atong lawas para kita mo grow. And if wala biodiversity, there is a biodiversity loss. For example, wala na tay kanang animals, puro na lang plants, 'di ba? Og puro rap naman pud tay mga nutrients, nang puy mga nutrients kay nga makita nato or makuha nato sa mga meats, 'di ba? Unya kung puro ra pud meats, unya way mga vegetables, walay mga fruits, 'di ba? Makadaot pud na kay walay balance in nutrition. Magsira kag meat, nya wa kay vegetables, makadaot na magsira kag vegetables, wala po kay meat, dibli pud balance ang imuhang nutrition. So mo nang giingon nila nga ang biodiversity kuno a vital or important element in humans nutrition. Biodiversity is a major factor that contributes to sustainable production for human beings. So ang biodiversity kuno usa kuno siya ka dako nga factor nga nagatabang para masustentuhan ang food production para sa mga human beings. Sa akong gingon ganina, magkuha ta og mga vegetables og mga animals sa ato ang environment. Biodiversity muna na ang biodiversity, mga lain-lain nga mga living lives, di ba? At kung mamunta tong kanon, mga vegetables og mga meats, mga animals, di ba? Muna sila ang nag-sustain sa food production para nato nga mga human, mga tao. A society or population must have access to a sufficient variety of nutritious food, as it is a determinant of their health as a human being. A society kuno or a population must have access to sufficient variety of nutritious food. Dapat kuno ang society or ang population maka-access sila ba, makakuha sila og mga lain-lain nga mga pagkaon nga daghan mga nutrients para po daghan po ang mga nutrients nga ato ang ma-absorb sa ato ang lawas for our health. Nutritious food as it is a determinant of their health as human beings. So maulit ito, kailangan nato og mga lain-lain variety of mga pagkaon natay gulay, natay vegetables, natay fruits, natay meats, dahantag mga options ba nya kanong kada options ato nato sila mga lain-lain nga mga nutrients nga mahatag sa ato ang mga lawas kung ato silang kanon nga that is essential pod sa ato ang lawas for us to become healthy and strong. Health, biology, and biodiversity. Almost all living things are dependent to their environment to live and reproduce. So tanan kuno nga living organisms nagdepende ra pod sa ilahang environment, sa ilang gipuy-an, sa ilang paligid para mabuhi o maka-reproduce, maka-anak or maka-produce og mga fruits o mga vegetables. Basic needs of living organisms such as air, water,
food, and habitat are provided by its environment. So ang mga basic needs kuno nato nga mga living organisms usa na taa na nga mga tao because we are a living organism such as air, tubig, hangin, water, tubig, food, pagkaon, and habitat atong puy-anan. Gi-provide kuno ni siya sa ato ang environment which is true man sad. Kay asam data magtanom, asam data mag-alaga sa ato ang mga animals like pigs or mga chickens nga ato ra pong kanon sa environment ra pud nato. Asa man ta maghimo og bay, di ba sa environment ra man pud nato. I-provide na siya sa ato ang environment. The evolution of human beings was due to improve access to these basic needs. Ang tao kuno nag-evolve kuno siya tungod kuno kay nag-improve kuno ato ang access sa mga basic needs. Like sa una, di ba ang mga tao sa una, ari kita sila lugar nga Trinidad, kay naidaghang mga gulay, naidaghang mga animals. After months, after pila ka months, nahurot na nila og hunt, nahurot na nila og harvest. Ang ilang buhaton sa una, ubahin na pud sila lain nga lugar, matrip sila ubay, tagbilaran or talibon or asa paron. Sa moto sa una, sa mga sa unang tao pa. But due to improved access na, kaybaw na mo tanom, through time na kaybaw na mo tanom, kaybaw na mag-alaga, kaybaw na mga tricks sa mga agricultures, sa mga pag-alaga sa mga animals, then maoto, na-evolve ta, dili na ta magbalhin-balhin, mustay na lang tag one place and then tanom na lang ta, mag-alaga na lang ta for our consumption. Advances in agriculture, sanitation, water treatment, and hygiene have had a far greater impact on human health than in medical technology. So, ang pag-advance kuno sa agriculture, sanitation, water treatment, and hygiene, kay mas napa kuno siya mas dako nga impact kaysa sa ato ang human health kaysa kuno sa medical technology. So, kining advances in agriculture, moto kay ba na tamang tanom, natay mga new technology nga gigamit sa pagtanom, like katong sa palay or mga fertilizers and other things. And then sanitation is kanang panlimpyo para wala mga bacteria, mga viruses nga modapo nato para clean ang ato ang lawas o ato ang body. And then water treatment. So water treatment, unsa ning water treatment? Mo ni siya kana bitang tubig ilang i-filter ang tubig, kintahay ang tubig kay buling, ilang i-filter para magamit sa mga tao. For example, is kanang mga sa water refilling stations bitaw. 'Di ba kabante mo na sila mga makina nagigamit pang filter? Mo na gitawag og water treatment. Ilang i-treat ang water, ilang i-cure ang water for the use of humans or para gamiton nato. And then hygiene para rin sa sanitation. Limpyo, dapat limpyo pud ta. Para di pud ta magkasakit, magkakatul-katul or unsa pa ron nga mga kitay eczema, para di ta maka-eczema, dapat natin proper hygiene and sanitation. Had a far greater impact on human health than medical technology. Although the environment sustains human life, it can also cause diseases. Although kuno nga environment kuno masustain niya ang atong kinabuhi, mahatag niya ang atong mga basic needs, ma-provide niya ang atong mga kailangan, makakos pug kuno ni og mga sakit, mga diseases. For example, cancers, pulmonya, and other sakit nga makuha nato sa atong environment. But let us also remember nga kining mga sakita nakuha ni nato siya nga naman tungod tapod ni nato. Kay atong gijamangan, atong wala nato gi-take care ang atong environment. Nibalik ra nato ang atong gibuhat sa environment nato. Kay sige man tag labay og mga basura, sige man tag labay basura sa dagat, sige man tag sunog og mga plastic, sige man ta og emit og mga carbon dioxide, mao nang nangasakit ng atong mga lungs, di ba? Nibalik ra pud nato atong gibuhat. So for us to prevent these diseases, we should take care of our environment. Lack of basic necessities is a significant cause of human mortality. So ang usa kuno ka pinaka nag-cause og pagkamatay sa mga tao kay kini kunong lack of basic necessities. So unsa man yung mga basic necessities? So mao ni siya katong mga needs nato nga mga tao, itong pagkaon, air,
kani, sanina, our shelter, and other things nga need nato in our daily lives in order to survive. Siyempre, ang lack kuno og access ani, og kuwang kuno ta og mga basic necessities, kuwang ta og pagkaon, kuwang ta og tubig, mag-result kuno siya og kamatayan, which is true man jud. Kaya wala na kay kanon inyong pamilya o anay kaon, di ba? Magsira mo kapas mo, kadugay yung sig kapas mo ay madaot na mo ingana. That can further lead to death in a serious case. Nga sa tubig pod, wala mo iinom, na-dehydrate na mo, nakuyapan na mo. Wala na mo, di na mo, napatay. And then sa shelter, kintay sa shelter, di ba? Basic needs mo dyan ng shelter. Kintay, agin yung bay kay white tarong, buslot, tapal ra, gikuan ra nga tapal, gikuan ra ba, tapak-tapak ra. Kanya og mo bagyo, patay, wa na, kuan na, yun yung bay, gidana sa hangin. Kanya, magsigto to, kanya, inyong bay, walay tarong nga walls, makasudra ang mga lamok. Diba? Makakos na og mga dengue, malaria, and other diseases. Simba ko. Mako na ni ang gingon nila nga significant cause sa pagkamatay sa mga tao ang lack of basic necessities. Environmental hazards increases the risk of cancer, heart disease, asthma, and many other illnesses. So ang kini ko nung environmental hazards, kaya ba naman sa ng hazards, no? Environmental hazards ko, no, makahatag ko na ni siya og mga cancer, mga heart diseases, mga asthma, and many other illnesses, which is true man sad. Kay environmental hazards gani makakos siya nato og harm sa ato ang health. So unsa man nga mga hazarda? These hazards can be physical, such as pollution, toxic chemicals, and food contaminants. So kini ko nung hazard, pwede ko nun sila physical hazard. So for example is pollution. Kana mga air pollution, water pollution, and other pollution nga makakos og mga sakit kanato ang mga tao. And then we have toxic chemicals. So toxic chemicals na diri ang mga pesticides, mga chemicals, and then we have food contaminants na diri kana mga bacteria nga masagol sa atong mga pagkaon. Mo ni food contaminants, mo ni siya ang mga butang nga dili angay na sa atong pagkaon kay maapektuhan ang atong lawas, like katulagi na mga kanang hugaw, bacteria, mga nay chemical, na mga chemical gisagol sa imong pagkaon, diba, makasakit kun na siya, makakause siya ng mga cancer, heart disease, asthma, and many other illnesses. These hazards can also be social, such as dangerous work, poor housing conditions, urban sprawl, and poverty. So dangerous work. An example for this is the blue-collar jobs. So what are the blue-collar jobs? Like construction workers or other jobs that na need of physical ba? Di ba ang white collar kay katumang sa office, ang blue collar kay katumang sa skills, mechanical, manual. And then mga construction workers, di ba, risky man na kayo, no? Kay kintahay ka nang nag-work sila sa site, kunya sa ibabaw kay nay natagak og kalit nga mga kahoy or mga hollow block, natagakan sila, di ba? Pwede na mag-cause og kuan nila, in serious cases, death. Poor housing conditions. Sumoto ang gingon ganina nga ag inyong bay, gitapal-tapal ra ninyo, tabak-tapak ra, buslot-buslot, nahito sa mga uwan, makasud ang mga lamok, makakos po na siya og sakit. And then urban sprawl mo ni siya ang kanang naawa kani nga mga bay nagdikit-dikit mo na siya og kanang squatter ni ba, mo ni siya ang kanang gamay nga lugar pero daghan na ag mga nagpuyo, awa nagdikit-dikit na. So ang resulta nga ni saba, piot, samok, and then ag mga waste sa mga tao magkalat-kalat ra, ilabay-labay ra bisag asa, and the air dili na kayo healthy ang air kay nagsagol-sagol na, di wala na kayo circulate ang air og ayo kay nagdikit na lagi. And then poverty kay bono dito sa ng poverty, no, kalisod sa kinabuhi, wala nay mapalit og pagkaon, wala nay ma-sustain sa ilang life, wala nay
wala na yung gasto pampaayo sa balay, wala na yung mapalit og sanina, wala na yung mapalit og hinlo nga tubig. Namanya aga na sila, makakos na sila og sakit. Unsafe drinking water, poor sanitation, and hygiene are responsible for a variety of infectious disease such as schistosomiasis, diarrhea, cholera, meningitis, and gastritis. Ang unsafe drinking water kuno ug ang poor sanitation og hygiene, ang unsafe drinking water mo ni ang mga tubig na mga hugaw nga dili pwede imnon na unta pero giinom gyapon nila kay wala na lagi sila yung mga choice. Sadly. So muna sila mga hugaw nga water, and then mga poor sanitation, walay tarong nga hinlo sa ilang lawas. Pila ka adlaw ligo, way ligo-ligo, nanay mga eczema, nanay mga bun-i, nanay mga an-an, nanay mga other skin diseases. Mako ni sila ang responsible for a variety of infectious disease, sa mga nagkalain-lain nga infectious disease such as schistosomiasis, diarrhea, cholera, meningitis, and gastritis. Kanisiya mo ni siyang example sa schistosomiasis. Loy kayo no, awa nagburot ag tiyan sa bata. And then diarrhea, kay bawa naman tanawon sa nang diarrhea kanang magsikag kalibanga, sikag libang-libang, awa na ita isa yang intestine. Unya, cholera, ang cholera kay kani siya infection sa ato ang intestine because of some bacterias. Awa na bacteria sud sa iyang sud sa iyang intestine. Unya, meningitis kani awa sakit ang iyang it's because ang mga tissue ko surrounding the brain and spinal cord kay nihubag. Unya, gastritis ang kini siya kay inflammation ni siya sa lining sa stomach. In 2015, approximately 3,500 children under the age of 5, mostly in the developing world, died from diarrheal diseases related to unsafe drinking water. So in 2015 kuno, approximately bana-bana 350 children under the age of 5 kuno ang mga namatay from diarrheal disease related to unsafe water tungod sa mga unsafe drinking water. Kasi siguro niinom na sila og mga tubig nga mahalag dili na hinlo kay wala na sila choice, uhaw na kaayo, wala na sila lain nga magpagkuhaan nga tubig, niinom na lang nila bahalag hugaw. And approximately 1.8 billion people use drinking water contaminated with feces. So what is feces? Feces is mga tae. 1.8 billion people kuno nagamit og drinking water, iinom sa og mga tubig nga naay mga tae. So more than 2 billion people lack access to basic sanitation. So more than 2 billion kuno, nilapas kuno sa 2 billion ka mga tao kuwangan ang ilang pag-access sa mga basic sanitation. Maybe wala sila money or dili available sa ilahang region or sa ilahang country ang mga necessities for hygiene, proper hygiene and sanitation. Kasagar naman dyan natin magtan sa Africa dyan, lack dyan sila dadtog mga mga access to hygiene related things. Environment-related illnesses. Activities that promote health and extend human life could have adverse environmental effect. Ang mga activities kuno nga nag-promote og health para atong mga kalusugan sa mga tao ug mag-extend para mapataas ang mga lifespan sa mga tao could have adverse environmental effect. Maka-cause po ni siya og mga dautan nga epekto sa atoang environment. For example, food production causes environmental damage from pesticides and fertilizers. So for example kuno, ang food production mag-cause kuno og environmental ang food production tungod sa mga pesticides, mga fertilizers, mga chemicals ni sila. Even though kuno makatabang ag mga pesticides, mga fertilizers para mapatambok ang mga vegetables, mga fruits, mga crops,
Even though makatabang siya para dili madaot, para walay mga insects nga kung ano le mga wood nya makapatambok siya, even though makatabang kuno siya, makadaot pug kuno ni siya sa ato ang environment. Waste produced by livestock ay mga waste kuno nga giproduce sa mga livestock. So what are livestock? Mo ni siya ang mga animals nga alagaan nato para rapod sa ato ang consumption, like cows, like chickens, pigs, and other animals nga for human consumption rapod nato. Carbon emissions from food manufacturing and transportation. Food manufacturing kanang mga factories na mag-process og mga foods para kanu nato, para atong i-consume mga tao, og kaning transportations, mga train, mga motor, mga cars, mga bus, mag-emit ni sila og mga carbon dioxide. Kanang mga aso nila ba? Samot nang kanang nag-block ng mga aso, makadaot mo po na siya sa atong environment, especially sa ato ang ozone layer. And then deforestation. Diba sa deforestation is ka naman dyan ang pamputlo ng mga kahoy. Baga itong mga kahoy nga tibag mga kahoy nga atong kaon from the forest, atong ihimo nga balay o other nga mga infrastructures nga magamit nato. But even though makatabang siya nato at pagputol og mga kahoy sa forest, dili na po na siya sakto sa muta og labi-labi na. Ang uban pod ilang pamutlon kay magtayo sila og mga ilang putol na mga kahoy diring dapita kay magtayo sila diri og mall. It's okay naman og magputol ta og mga kahoy, but in exchange magtanom pud ta para in the future naa na poy mo tubo nga bago nga mga kahoy. Overfishing. Yes, kita mga tao mag-consume man jud ta og mga fish, di ba? Makaon man jud tag mga fish. Kinsa may magkuha og mga fish? Syempre ang katong mga fishermen. So ang kini mga fishermen dapat dili pud sila mag-overfishing. Ug magkuha sila og mga isda, mag-fishing sila, dapat sakto ra, just ra, dili na palabian. Nya kana pong nagkuha nila na mga isda nga mga sagol nga mga buntis nga isda, dapat lang buhaton ilang ibalik sa dagat ang mga katong mga buntis. Nganuman, kay katong buntis syempre mga anak man to. Mudaghan pa man to, 'di ba? Para na pud sa future generations, future years, para na po tayo makuha kayo. Ato nang kuhaon tanan, ato nang wala tayo ibilin, over na kayo, wala na tayo makonsume in the future. Kaya nahurot naman, wala na may mag-produce, kaya wala naman sila, ikuha naman sila, nahurot naman sila kaon na to, nahurot naman sila kuha. Diba? To prevent some diseases, it may be necessary to alter the environment. So, para kuno, dili ta magkasakit, para malikay ni natong mga sakita, kailangan kuno nato nga i-alter atong environment, atong i-control atong environment. In other words, atong i-take care ang atong environments. Mahimo ta og mga activities, mga organizations na makatabang sa ato ang environment. Like cleanup drive, tree planting, and other things, other activities that will help the environment. For example, malaria was eradicated in the United States and other developed nations in the 1940s and 50s as a result of draining wetlands and spraying DDT to kill mosquitoes. So for example kuno, malaria, what is malaria? Ini nga malaria, sakit ni siya nga makuha nato gikan sa mga mosquitoes. So malaria was eradicated in the United States. Eradicated, nawala na kuno ang malaria. Na-solve na nila ang problem sa malaria. Nawala na ang malaria sa United States ug other developing nations pagka 1940s ug 1950s. As a result of draining wetlands, tungod ngano nawala man ang malaria. Tungod kay ilang gidrain ang mga wetlands, ang mga basa-basa nga lugar, di ba? Og kanang naay dinggi sa atong lugar. Ang ingon sa mga officials or mga healthcare workers, ang ilang i-advise nato is dili ta atong i-drain ng mga net tubig nga duol sa atong lugar. Nganuman kay nay possibility nga ara magpuyo ang mga mosquito, ara sila mga anak, unya ara sila managhan. So ang ilang gibuhat, ilang gidrain tong nay mga basa-basa nga mga parts sa lands and spraying DDT to kill mosquitoes. Ang kining DDT kay mga chemicals siya intended for mga insects like mosquitoes. An example for that is kanang baygon spray, mga ingana nga mga spray.
nagamit po sila og ngana para patyon ang mga mosquito. A reduction in mortality from starvation or disease can lead to overpopulation. Kung gamay ang mamatay, nya ang mga tao nga buhi magsigig panganak, ma-overpopulate jud. Manadyo overpopulation mahitabo. Kaya wala may murag trade ba na nga makuan ato itawag og trade nga mahitabo. Wala may gamay ra magmatay nya daghan kayo sige ka anak, sige katubo bagong tubo nga mga bata, daghan kaayo, diba? So na overpopulation nga mahitabo, which stresses the environment in many different ways. And syempre og overpopulated na kaayo, mas stress yung atong environment. Parehas sa katong urban sprawl nga nagdikit-dikit na, saba na kaayo ag mga basura nila bisag asa ilabay, ag ilang CR bisag asa na sila mangihi, bisag asa sila malibang. Diba? Mas stress kuno nga to ang environment in many different ways. Climate change. So according to expert, could also have a serious impact on human health and could deteriorate farming systems and reduce nutrients in some foods. So climate change, kay bono mo taon sang climate change, no? Like some for that is El Nino, El Niña. Diba? According to experts kuno, ang climate change na po siya seryoso nga epekto sa ato ang kalusugan na kita mga tao. Nga naman, kay diba og sobra na kainit, na ma-heat stroke, ma-skin cancer, and could deteriorate farming systems and reduce nutrients in some foods. Og makaguba po ni siya, makadamage ni siya sa mga farming systems. Unya, ma-reduce niya ang mga nutrients sa mga food, sa mga crops. For example, is El Nino na pod. Diba kung sobra kainit na ay mga crops, na mga vegetables, na mga fruits, nga dili sakto ang ilang pag-grow, ilang pag-develop. Ang uban kay malain ang lasa, ang uban kay dili mo dako, nya mo na ang uban, gamay na lang ang nutrients niya. Tungod kay naapektuhan siya sa sobra kainit. Public health authorities have opted to regulate the use of pesticides to enhance food production while minimizing damage to the environment and human health. So public health authorities kuno, sila kuno ang nag-regulate, sila nag-control, sila ang nag-direct sa paggamit og mga pesticides to enhance food production while minimizing the damage to the environment and human health. Sila nag-regulate para bisag nagamit ta og mga pesticides, nagyapoy balance, ma-minimize gihapon ang damage, ma-minimize ang damage sa environment o sa health bisan pag naggamit ta og mga pesticides. Vulnerable subpopulations. So unsa man ni vulnerable subpopulations? Is a group with an increased sensitivity to the adverse effects of an environmental risk factor due to their age, genetics, health status, or some other condition. So, kining vulnerable subpopulation, muna sila ang group of people nga sensitive, nga dali ra masakit. Ang kasagaran ani kay mga bata, mga buntis, mga katong mga masakiton, mga tiguang, di ba sila man dyan ay kasagaran nga dali ra madapuan og mga sakit, mga environmental risk. If an environment regulation is designed to protect average member of the population, it may fail to adequately protect vulnerable subpopulations. Kita for example in a whole country, mga 20% na belong sa vulnerable subpopulation and 80% na belong sa mga average members of the country, mga citizens. Kung katong i-prioritize ang katong 80% which is katong mga himsog na nga mga katawhanon, ang katong 20% na kuno'y chance nga ma-fail, dili maprotektahan ang mga katong mga tao nga mga sensitive, nga mga dali ra masakit, mga masakiton. Justice demands that we take care of people who are vulnerable. So ang justice kuno, bako na ni ag demand nga kita mga tao mag-take care ato kunong hatagan og extra care ag katong mga tao nga nabilong sa vulnerable subpopulation. Kay syempre ag sila kay dali ra masakit, ato jud sila hatagan og extra care. Human right issues. So also came up with research on environmental health that involves human subject. Ang human right issues kuno ni usbong ni siya or nahimo ni siya nga issue together with
the research on environmental health that involves human subject. So kato ko nung nainhitabo nga research para sa environmental health, ganyan kato nga research nagamit sila og mga human subjects mo ni sila ang mga tao nga gigamit nila sa ilang research. It's either nga ilang eksperimentuhan or ara nila i-test ang ilang product sa isa ka tao para ma-sure nila kung okay ba ang product or kung safe ba siya sa environment or safe ba siya sa human. For example, kay katungkuan sa vaccine bitaw, 'di ba sa katong pag-COVID kay na may nagsimantos lang experiment ang mga scientist no og mga vaccine mga vaccine para sa COVID. Nya nangita sila og mga tao nga pwede nila nga injeksyonan nila ato nga vaccine para ma-sure nila kung okay na ba jud or kung nabay mga negative effects ang vaccine or napabay mga kuwang nga dapat i-add ato sa formula nila. For such research to be ethical, human subjects must give consent. Para kuno makatarungan ang kini nga research ethical, ang mga human subjects kuno dapat na ay consent. Kaya katong ganina sa scientist, diba, og ang scientist means lang nga okay ra ba nga kuhaan ka na ho dugo, nga turukan ka na ho, okay ra ba? Ag ako human subject man ko, muingon ko nga sige kuha ko, sige okay ra. Nay-consent pa, nay-paalam ba, nay-pahibaw ba? And great care must be taken to ensure that they understand that they can opt out of the research project. And great care kuno, dapat kuno ilang hatlagan og extra care ang ilang mga human subjects, and to ensure po kuno nga ang mga subjects na inform sila nga pwede sila mo back out, pwede sila mo opt out ani nga research if ganahan sila. Dili sila dapat pugson. Kaya pugson sila nananay labag na sa human rights. With this in mind, a mitigating plan and a workable plan of action should be studied in order to not compromise biodiversity while at the same time promote good health among the society. So with this in mind kailangan ko na to og a mitigating plan and a workable plan of action. So mitigating plan, unsa man yung mga mitigating plan? Muna siya ang mga plano nga makatabang para maka-reduce or ma-solve ang particular problems. And a workable plan, and syempre ang kana pong plano nga mabuhat ra pod, dili ko ng plano nga complicated na kaayo, kana pong plano pod nga realistic, nga workable, should be studied in order to not compromise biodiversity. Ato kuno lang mag-study ta og mga plans para daw dili maapektuhan or dili madaot ang atuang biodiversity, while at the same time promote good health among the society. That would be all, guys. I hope you learned something about my report, and I hope you understand my report. Thank you. Bye, bitch!